Tindi nito, talagang pinatong sa bangketa. Sa tingin ko yung sasakyan ng barangay walang parking ticket to, saka nasa kanto. Pwede na natin kunin to. Saka hindi na po kasi to parking eh. Garage. Nakakulambo pa. Pero sir, ano po with all due respect for being a barangay chairman for the past 15 years, are you aware of the barko? Barko? Opo. Hindi. Chairman, ito po point ko lang, ganito. Ang point ko Hindi, lang. ito Sige ako po para muna. madali na Kasi lang po usapin. medyo mali po yung point nyo. Ito na lang po, para mas madali, papatagin. I respect the pay parking as of today. Lahat ng may parking ticket, hindi ko po atakin. Kahit na, big question sa akin, Chairman. Ang sasakyang nakagarahe at stalled na hindi na umaandar na ilang buwan. Ayan lang yung EDSA. Ayan na yung may building na yan. Yan ang malapit na sa Cubao. Kumanan dito sa Monte de Piedad. Maraming mga nadaanan dito naka-standby ng mga apat ang gulong. Wala na. Pero mayroon yata ang naabutan dito, titikitan. Bukod sa naka-illegal na siya dyan, illegal parking, dito talaga siya nakapwesto sa pedestrian crossing. Diyan naman yung driver kaya natikita na lang. Kaya sinabi kong natikita na lang, hindi na makahatak. Ang labas nitong Monte de Piedad, E. Rodriguez. Ito na yata. Ito na ang E. Rodriguez. Tapos kakaliwa. Labas yung Domingo. Ang papasadahan ngayong araw, yung mga complaint regarding sa mga illegal parking doon sa may Mandaluyong. Pero habang papunta sa Mandaluyong, papasadahan na itong mga Mabuhay Lane. Isa na nga itong Domingo. Nasa Aurora Boulevard na tayo. Ang direction nito papunta Maynila. Ito, nadaanan itong mga ito na yung driver. Nakapatong kasi sa bike lane. Yung isa. Yung isa ang natikitan. Kailan yata wala driver Wala kasing driver. Ito. Ito na. Kakaliwa dito sa Domingo. Karamihan naman may driver. Tindi nito, talagang pinatong sa bangketa. Okay, tara. Magmula dito sa Domingo, kumanan dito sa may Himadi at kakaliwa dito sa may First Street. Ang labas nito, Gilmore. Dito mayroong one side parking. Ayan ang ganda tignan, no? Pero minsan may nahahatak dito dahil hinaharangan nila yung fire hydrant. Ito sinasabi ko. Pag halimbawang may bumbero dito, hirap na makakuha ng tubig dahil may nakaharang. Magmula dyan sa hydrant, ulitin ko lang 4 na metro ang layo. Siguro mga hanggang dito. Hanggang dito, pwede ang unahan ng sasakyan na yan. Paikot! Dapat 4 na metro ang layo sa fire hydrant. Ang sarap ng kain ni Kuya, oh. So, dalawang mahahatak dito. Ito, saka yung, yung itim. Yung itim. Hindi na, mahigit 4 na metro na yan, yung sa unahan. Magmula doon sa dalawang mahahatak, pagtawid lang dito sa Gilmore. Nasa Gilmore na tayo. Kanto ng First Street, saka Gilmore. Mayroong hahatakin doon dahil nasa kanto. Kaya sa mga kasama nating motorista, pag nakakita kayo ng hydrant na ganyan, dapat 4 na metro ang layo sa hydrant bago kayo mag-park. Dumating na yung may-ari nitong pulang kotse.
Yun nga lang, may higit 10 minuto na yung enforcer dito. At na-chika na yung toad, itong ticket. Kaya hindi na mabubura. Sa mga nagtatanong bakit hahatakin at hindi pa naman naangklahan, ibig sabihin nun, yung oras na dumating yung enforcer or clearing operation, hindi yung oras ang pagdating ng may-ari. So nakipagtulungan naman yung may-ari ng kotse. Tinulungan na lang para madali may isampa sa tow truck itong sasakyan. Dahil nga gipit hatakin. Nahatak na pa rin sa kabila. Bukod pala nakaparada sa kanto, naharangan yung pedestrian crossing. Yung nga lang, yung pedestrian burado na. Dumating na rin yung may-ari nitong itim na kotse. Katulad nung pulang kotse, nakipagtulungan na rin yung may-ari para mailabas nang may sampa na maganda yung kanya sasakyan sa tow truck. Magmula doon, ito na yung may-ari ng itim na kotse. Maganda nga naman na isampa sa tow truck. Nandito na tayo ngayon sa Mandaluyong at kakaliwa ng Barangka Drive. Yung reklamo dito sa Barangka Drive, yung gawaan daw ng motor ito. At yung kanilang mga customer nakaharang sa kalsada. Ito na yata. Dito nga sila gumagawa sa kalsada. Ito pa pala dito na gumagawa. Natikitan yung sasakyan na nagpapagawa dito. After matawagan ng enforcer, yung action officer dito ng MMDA sa may Mandaluyong, at yung action officer na makikipag-coordinate dito sa LGU ng Mandaluyong, kung anong gagawing action dito sa paggawaan. Unang-una, dapat daw maalis sa mga ito. At ito na nga, katunayan, pinapirma na yung may-ari. At para malaman niya na talagang mayroong reklamo dito sa kanyang paggawaan. Magmula dito sa Mandaluyong, didiretso ang clearing operation sa may Santa Ana. Nandito na tayo ngayon sa New Panaderas. May ginagawa pala dito or ginagawa yung kalsada. Ma-traffic dito pag rush hour. Ano tayo dyan? Sa may na yan? Kakanan daw doon bago dumating ng tulay. Na-clearing na yan dati. Parang anong tawag dyan? F. Manalo. May kaskipan ang daan dyan pagka kumanan. Ito, nasa Felix Manalo na tayo. Ito yung kalsada dito. Pagka meron nakapark pa rito sa kalsada, wala na. Ito yung station ng ferry. Lambingan, tama ba? Lambingan ito? Lambingan Station. Basahin natin. Ayun, Lambingan nga. Nakuha daw yan, Lambingan. Doon sa ibabaw ng tulay na Lambingan, marami naglalambingan. Kaya dyan nakuha yung pangalang iyan. Sila, Jerome. Ito, patrol. Kain natin to, Jeep, at saka itong patrol. Hello! Hello. Nandito pala yung mga taga Barangay Police.
Itong motorsiklo, meron ng, andyan na may-ari. Dumating yung driver nitong patrol. Ito talagang wala na, talagang mahahatak. Okay, hahatakin na yan. Magmula dito sa Punta Santa Ana, diretso ang clearing operation sa may San Andres Bukid. Nasa Quirino Avenue tayo, ang direction natin Maynila. Tapos kakanan dito sa may F. Pinetes. Ito yung na-clearing na natin dati. Itong lugar na ito. Sir, no parking both side o one side parking? Alam ko no parking both side to eh. Hindi ko sigurado eh. Sino ba nag-coordinate dito? Padua boss, pinapayagan boss dito yung may parking ticket. Kaya lang pag ganitong nakabalagpag, mali ang Ay, parking. mali yan. Oo, sidewalk yan eh. Yung sasakyan ng barangay, sa tingin ko, walang ticket yan. Pwedeng ito yan. Stalled na yan. Morning. Ako po yung parking attendant. Oo. Ikaw parking attendant. Tingnan natin yung mga ticket mo. Asan ang date? Bakit walang date? Ayun. Lahat naman po yung sa nakipemit. Pati ito? Opo, ito sinabihan po dito. Ay, ganun yung parking. Binalik na naman sa ganun. Ayun. Sinabihan po pala kayo. Ano po sa... Sa tingin ko yung sasakyan ng barangay, walang parking ticket to, saka nasa kanto. Pwede na natin kunin to. Sir, may mga parking ticket, sir. Oo, lahat na walang parking ticket, kunin natin. Ito, tambak na to yung sa barangay eh. Sino ba pwedeng kumuha? Papasiris ko na lang yung isa dyan, yung kukuha nito. Good morning. Ganda ang sapatos, oh. Hindi. Hello? Sir, paano yung may mga pay parking na MTPB? Eh well, kung may pay parking, wala naman tayong magagawa kasi city ordinance nila yan. Pero dapat may valid parking ticket. Dapat ano yan, kunwari for today, ngayong araw tinikitan yan, hindi pwedeng kahapon. Tapos dapat yan, susunod pa rin tayo sa mga parking regulations. Bawal harangan ng sidewalk, ang bangketa, ang kurbada, lahat yan. Oy, Metal Gear! Ikaw na kumuha nito! Sino po siya? Nasa ano lang po sila condo po sa ito lang po. Regarding? Regarding po sa pagka-toll. Wala kasi kayong pay parking ticket. Supposedly, as per local, as per your barangay, the only time that parking is permitted pag meron kayong pay parking ticket. Wala po kayong pay parking ticket eh. So technically, wala pong parking dito unless you have a parking ticket issued by MTPB. Saka hindi na po kasi ito parking eh. Garage. Nakakulambo pa. Hindi walang ticket to, di ba? Oh, wala. Ayan po yung pay parking ng MTPB. Okay po, sige sir. Thank you. Sino po may-ari nito? Yung kainan? Hindi po pinali. Hindi ba pwedeng itabi ng konti? Pwede po ba natin iusog po ng konti? Kasi po, dapat ito, klaro po ito eh. Ayan o, makikita nyo po yan. Dapat po yan klaro po ito buo. So dapat tanggalin natin to sa kayo maupuan. Ito yung isang kotse dito. Sige po, urong nyo pa po. Dapat hindi po kayo lalagpas dyan sa pader na yan. May pakikiusap lang sana ako sa inyo. Ano Chairman po ako yun? rito. Ano po yun? Yung... Ano po yun? Yung katabi ng dilaw sa harapan. Opo, ano po yun? Tiga DICT may-ari nun. So, ano pong... Kasi ngayon ko lang nalaman yan. At ngayon lang ako inabutan ng sulat. Ganun naman po, ganun po talaga. Ganun po talaga, Chairman. Pero isang araw, nandito ang MMDA, ang MTRCD. MTRC. Yung sa movies? MTTV. MTTV. Oo, MTTV. At
gumawa na kami ng resolusyon. Akala ko, okay na yun. How many years have you been the barangay chairman? 15 years. 15 years? Opo. Ngayon lang po kayo gumawa ng resolution? Opo. Kasi yung FTVP ito, legal park talaga sa left side. Hindi, pero meron pay parking ticket which is yun po ang legal dapat. Yeah. Kaso yung mga ibang sasakyan nyo po dito, wala naman pong pay parking ticket. Yeah, Pangalawa, wala. most of the vehicles here are stalled, like tulad po niyan. Hindi na umaandar. Sariling sasakyan nyo po ng barangay, tinambak nyo na po sa kanto. So, I don't think na a resolution is needed anymore since there's an ordinance as regard to the pay parking. Kaya nga lang, nakikiusap sa inyo na kahit na bukas, pahilan ninyo. Pero yung bang, kasi yung isa ron, sira, yung kulay dilaw, sira, hindi naman alam namin na gano'n na mangyayari. Pero sir, with all due respect for being a barangay chairman for the past 15 years, Yeah. are you aware of the BARCO? Barko? Opo. Hindi po kayo aware doon? Barangay Road Clearing Operation. It was enacted back in 2020, actually even in 2019. The former Secretary of Interior Local Government, inaatasan po ang bawat barangay na dapat linisin po ang kapaligiran. Tulad po niyan, yung mga karinderya po na kinakain ng sidewalk. Pero sa amin, puro inaayos namin yung mga sidewalk. Pero wala pa rin po kayo sidewalk dahil punong-puno po ng obstruction. Yung iba po nga po, tulad niyan, yung karinderya, napayagan nyo daw po hanggang dito. Yung tent po nyo, tinan nyo po, nasa kalsada na. Tapos, indicated also under BARCO memorandum na dapat street parking should be I understand. regulated. So, tama naman po ginawa ng MTPB since meron silang regulation as regards to pay parking. Pero hindi ko lang po alam bakit hindi po nabibigyan ng pay parking ticket karamihan ng sasakyan po dito. Kaya nga, ang pagkaalam namin, ang left side parking, free. Left side. Left side parking is free. Left side. Pero may ticket po yung mga ibang sasakyan dun eh. On the left side. Ngayon lang nangyari yun. I doubt po. Left side. Kasi hindi kami nag-coordinate sa MTPB para iwas nga po any compromises eh. So talagang merong pay parking po talaga Kahapon lang dito. nandito yun. Opo. Saka May nagsumunod, sila Malacanang. hindi ko po masasagot kung sino po nagsumbong pero it's part of your responsibility naman po. That's true. Na kung wala kayong regulated street parking at wala kayong pinasang ordinansa, technically there's no street parking allowed. Sige po, kung mapapagbigyan niyo po yung pagkakulay kulay dilaw. Hindi ko pa pagbibigyan unless may driver po yan at magpapatikit. So matotoo po talaga. Number coding. Oo po. Kung number coding, dapat may garahe naman po sila. Nonetheless naman po, hindi tayo namimili kung anong ahensya pa po yan. Wala po tayong special treatment or exception. Ano po yun? Yes po. Kasi po nito po yung aking sasakyan. Okay. Tanong ko lang po yung due process kasi po wala po totally information about it. Tapos po wala rin po akong parking tickets kasi po for all I know, dito po 12 years na po kasi akong nag-uupa. Ito po, no pay parking. Kaya lahat po kami dito is hindi po nag-park pag dito pong side. Pag doon pong side, nagbabayad po kami sa MTPB. Kaso may parking ticket po yun nandito eh. O yun nga po, yung parking ticket po na to, Ayan po hindi siya. ko alam kung paano siya nag-i-inform sa mga MTPB! MTPB! Halika. Yun lang po ang gusto kong maklarify. Opo. Kasi po nagulat na lang po ako ito to. Rekla- Kasi po usually nakaklamp ako, yes. Pakiliwanagan nyo naman yung mga taga rito kasi sinasabi nila pag kaliwa, hindi daw kailangan ng pay parking ticket. Kanan lang daw For the kailangan. longest time. Sabi ko, bakit yung mga nasa kaliwa may parking ticket pa rin? Pero po ang dami pong dito na to. Kasi po marami Opo. pong walang information. Kasi hindi po consistent yung ganong approach. Sa ganito po no, sa amin po kasi mga parking ticket, mag-a-advise po kami na pay parking. Pero kung ayaw po mag-coordinate, ayaw bayad, wala naman po kami magagawa. Kaya yung iba, napapansin nyo, may ticket sa iba, wala. Hindi naman po sa ayaw magbayad. Kasi matagal po namin dito lahat. Kaya po dito lahat. Kasi And then sir, ang sinasabi pa po ng iba, may dagdag ko lang po no, na syempre, pag residente, considered po niya rito bahay, may sasakyan ka, Libre. parang ganun po nangyayari. Tapat naman namin to eh. Ano pa Ay. ano po sir? For the Di ba? longest time. Ganun po kaya yung Tulad po ng sinabi ko kay barangay chairman,
12 years. I've lived here Apo, apo. way back 15 years ago. So I pass here every day. Talagang marami naka-parking dito. Pero sabi nga kay Chairman, the situation 12 years ago is not applicable anymore to the situation right now. There are so many vehicles, as I said, tulad yan, tinan nyo. Pero in terms po of informing yung mga Well, communities that and falls stuff. under the barangay. So, Yun nga. if ever hindi po sila nag-inform, then there's a So, in terms negligence. po, meron contest. Kunyari po ako mag-complain ako. Kasi I feel na parang ngayon ko lang nalaman lahat tapos biglang na-tone na lang yung Hindi po concept. kayo mananalo sa contest kasi we will implement national code, which is pag walang ordinansa, wala pong parking talaga. There's no street parking So, allowed. paano po yung next time na process? Pwede nyo ireklamo ang barangay. Okay. Si barangay ang pwede nyo ireklamo. Pero for added information, wala pong approved ordinance of parking on your street as of the Okay. moment. Sabi nga po ni Chairman, kagagawa lang daw nila nung isang araw. So ngayon, you enact a resolution from barangay, you have to have it approved by the city council, which will pass through 2 or 3 hearings. If it's approved, then magkakaroon kayo ng city ordinance Okay. na one-side parking or let's say pay parking, kung ano man. Meaning to say, like, even before, wala po sila ganun. Walang ordinance. Kasabit ko na po for time Approval. Opo. Pero wala- Na-approval na po yun. Wala po. Ngayon po, na-approval na po yun. Nasaan? Resolution ng barangay namin, natural po. Approval. Barangay only. Hindi committee. Sinabi, pakinggan niyo muna ako. Ngayon, dito Kasi sa kausap ko na nga po yung Opo. MTPB, so I know Ngayon the po, details already. Ganito po. Pinayagan ko magkaroon ng paid parking sa site para tulungan yung mayors ko. Mm-hmm. Ngayon, kung ganun ang gusto nyo mangyari, one-side parking, papatanggal ko yung paid parking. Okay. Kasi kasama yung sa road position. Ang right way of parking talaga dito sa left side. Okay. Dito sa right side mo. Okay. Ngayon, papahinto ko ngayon ang paid parking para hindi maabala yung personal. Eh, yun na lang po ang magiging. Pero ang tanong ko sa inyo, nasan yung approved city ordinance nyo? If you're pertaining that you have an approved city ordinance, Actually, since pag-upo ko pa lang ng Wala kasi. meron po ako. Dadalhin barangay ko po ngayon. resolution. Actually, sinabit ko na po yun. Chairman, Consider na ito po po. yun. No. It consider No, na po yun. under local government Eh, code, ibig sabihin, wala po karapatan po ba ang barangay official to conduct the resolution even na kailangan pa palang approval ng city council? of course. Kasi we have How long have you been a chairman? With all due respect po. 2007. 2007. Walang helmet. May karapatan po kayo mag-enact ng barangay resolution. Klaro tayo doon. But it does not mean your barangay resolution is deemed approved because you have to pass through the city council ordinance. Okay. Pagka ganyan po, you coordinate also in the barangay kung meron kayo operation para we prepare for that na masabihan din namin yung mga nasa. Para pagdating po namin, wala nang naka-parking. Ang purpose nyo lang talaga para, syempre, may mahuli kayo. Ay, hindi. That's the point. Our purpose is, Hindi. Chairman, ito Ang po ah. point ko lang, ganito. Ang point ko Hindi, lang. ito Sige ako po para muna. madali na Kasi lang po medyo usapin. mali po yung point nyo. Ito na lang po, para mas madali, papatanggal ko yung paid parking today para yung left side ko, talaga po, Eh bakit yung kabila may pay parking din? May ticket yung iba eh. kapatid, kaya nga, pinayagan po ko ni Mayor Isko Moreno within my vicinity, wala pong paid parking, only in my barangay. Kahit po pumunta tayo sa barangay. So sa isang kalsada, doon may pay parking, sa iyo Yes, walang pay sa akin, parking. wala pong Tapos doon may pay parking. Opo. Wow, that's ang Opo. galing po. Ang galing po Opo, nun. talagang magaling po kasi gumagawa naman kami ng... That would be unfair Ay, for a single street to have different Yun resolutions. nga po. 'Di ba? Kasi nga, iba-iba po ang barangay po na. Ito na lang po, Chairman, para mapabilis Iba-iba tayo. po ang Ang tanong ko barangay lang po, namin. may approved City Council ordinance? Actually, inaprubahan na po ng MTBP. Alam na nila yung aming resolution kasi pag sinabi pong resolution sa barangay, barangay pa lang approved ng council. Ng barangay. Opo. But not city. Yun na po, kinukonsider na po yun kasi kami po ay nakaupo dito sa barangay. It does not mean you are a Ay, barangay. dapat ho natin Matagal na po mapag-usapan yan. kay Mayor po yan. Ay, alam para po ni Ka ma- Wilson. Kakausap ko lang po. Kakausapin ko rin si Opo. Ka Wilson. Sige Kung po. ganun mangyayari po, papatanggal ko na lang yung paper. Patanggal niyo po lahat para patas po sa O, lahat. sige po, patanggal ko na lang. Opo. O, ano? Patanggal na yung paid parking. Para wala na tayong paid Oh, parking. kasi tulad niyan, sasakyan na hindi umaandar, may pay parking pa rin. Oh. Sige po, para ganun na lang mangyari. Yung left side ko hindi mapapano. Punong barangay kami rito eh. Puno para- Pinagbibigyan lang po, pero hindi po ganoon.
punong barangay. Hindi po ganon. Ano silbi ng pagiging punong barangay namin? Oh, yun ang ini-invoke niya ngayon. May karapatan daw ang barangay na gumawa ng resolution at i-implement na kahit hindi pa daw na pag na-approve. Oh. Klarong-klaro po, ha? Yun na lang po. Total, nag-uusap naman na tayo dito. Papatanggal kayong pay parking. Pupunta namin kayo ngayon kay Mayor. Sige po, kayo na lang po mag-usap dahil kung ganun po, kayo po ang may gulo. Okay na ako papakialamin kabilang side kasi ang tinitingnan nyo lang naman yung tukol dito. Ang na tinitingnan double po namin, I respect the pay parking as of today. Lahat ng may parking ticket, hindi ko po atakin. Kahit na, big question sa akin, Chairman. Ang sasakyang nakagarahe at stalled na hindi naman umaandar ng ilang buwan, may parking ticket pa rin. hindi ko na kasi problema yung side dito sa barangay. No, same pa yan. Mag-usap tayo, punta tayo. Mag-usap na lang po kayo doon, ha?